Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 10, talata 37 hanggang 42. Si Jesucristo ay nangangaral at sinabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga salitang magdadala sa atin ng malalim na pagninilay. Iisipin natin kung bakit nasabi ito ng Panginoong Hesus. Alam na alam nating lahat na isa sa sampung utos ng Diyos ay igalang ang ating mga ama at ina. Ngunit ngayon ay sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ba ang totoong kahulugan ng mga salitang ito? Malinaw na sinabi ni Jesucristo na kapag inibig natin ang ating kapwa, ito man ay ating mga magulang, anak, kapatid, kaibigan o mga mahal sa buhay ng higit sa ating Panginoong Yesus, hindi tayo karapat-dapat na sumunod sa Kanya. At may karunungan sa likod ng mga salitang ito. Unang-una, ito ay paanyayan sa prioridad ng pag-ibig. Ang unang dapat ibigin ay ang Diyos bago ang kapwa. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. Ang ibig sabihin lamang ng ating Panginoong Jesucristo na kapag meron tayong higit na inibig kaysa sa Kanya o sa Diyos, itong mga taong ito ay mas mataas pa sa Diyos. At sila ang ating sinusundan, sila ang ating sinasamba. Sa madaling salita, sila ay mga nagiging tila ba Diyos-Diyosan. Mga maling Diyos na pinapanginoon natin sa ating buhay. At ang mangyayari ay hindi tayo makakasunod at makakapasok sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang ating uunahin at bibigyang prioridad ay ang kalooban, kagustuhan ng mga mahal natin sa buhay. Kadalasang nangyayari kapag ito ang nagaganap sa mga tahanan, nakakalimutan ng Diyos. May mga taong nagtatrabaho kahit araw ng pamamahinga, araw ng linggo, bilang pagmamahal sa mga anak para mabigyan sila ng maayos na buhay. Mabuti ang intensyon, ngunit mapanganib, sapagkat unti-unti napapalitan na ang Diyos ng tao. Malinaw din na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi masamang mahalin ang ating mga magulang, ating mga anak, ating mga kapatid, ating mga kaibigan, maging ang mga asawa. Mabuti nga na sila ay mahalin. Ngunit upang mamahal natin sila ng tunay, kailangang ilagay sa unang prioridad ng pag-ibig ang pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay isang malaking regalo. Ang taong umiibig sa Diyos ay sapagkat naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Pag-ibig ni Jesucristo, Diyos mula sa langit na nagkatawang tao upang tayo ay mahalin, hindi lamang noong tayo ay kamahal-mahal, kung hindi sa mga panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Tayo ay Kanyang minahal sa ating mga pagkakamali, kahinaan at kasalanan. At kung ito ang naranasan nating pag-ibig at ito ang ugnayan ng pagmamahal natin sa Panginoong Hesus, ito ay malaking tulong sa ating mga relasyon at ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Sa madaling salita, mamahalin natin ang ating mga magulang, ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, hindi lamang kung sila ay kamahal-mahal. Mamahalin natin sila katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung sila man ay magkamali, kung sila man ay naging mahina, kung sila man ay nagkasala.
At ito ang magpapatibay sa mga tahanan. Ito ang magpapatibay sa ating mga ugnayan sa mga mahal sa buhay. At nagpatuloy ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo. Sinabi niya, ang hindi pumapasan sa kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ito ang larawan ng krus. Lahat tayo ay may krus na kailangan nating pasanin. At kung ating babalikan, ano ba ang kahulugan ng krus? Ang kahulugan ng krus ay ang krus ng ating Panginoon, kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay para sa Diyos at para sa atin. Kung mayroong dumarating sa krus sa ating mga buhay, ito ay larawan na tayo ay inaanyayahan ng Panginoon ibigay ang ating buhay. Sapagkat kapag hindi natin ibinigay ang ating buhay, mawawala ang ating buhay. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang nagtatanggol ng kanyang sariling buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nawawalan ng kanyang buhay, alang-alang kay Jesus, ay magkakamit ng buhay. Tandaan natin, ang mga krus na dumarating sa ating buhay ay hindi lamang pabigat, hindi lamang mga problema upang tayo ay maghirap. Sa interpretasyon ng kalangitan, ang bawat krus na dumadating sa ating buhay ay paanyaya na ibigay ang ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. Ang mabuting balitang ito ay totoong mabuting balita, sapagkat unang-una, ito ay nagpapaliwanag ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ikalawa, ginagawang konkreto nito kung paano tayo iibig. Tayo ay inaanyayahang magmahal at umibig sa Diyos at sa ating kapwa sa pagdating ng mga krus sa pang-araw-araw nating mga buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.